Noong ika-11 ng Nobyembre, ganap na ika-10 ng gabi, na mag-landfall ang bagyong Ulysses dito sa isla ng Patnanungan. At sa pagsapit ng umaga, amin ang nakita ang malawak at matinding epekto ng bagyo, lalong-lalo na sa aspeto ng agrikultura at pangingisda na tanging ikinabubuhay ng mga tao dito sa isla ng Patnanungan, Quezon. Maraming bunga ng niyog ang nagsipaglaglagan tulad ng mga ito na sana'y maaari ng pakinabangan ng mga tao dito sa isla upang maging kopra at mapagpunan ng ikabubuhay ng kanilang pamilya. Isa na rin dito ay itong punong ito na ilang dekada nang nakatayo, ngunit hindi nasukat ang tatag nito dahil sa bagsik na dala ng hangin na dulot ng bagyong Ulysses. Isa na rin sa labis na apektuhan ng bagyong Ulysses ay ang mga puno ng saging na talagang hindi nila kinaya ang bagsik na dala ng hangin nito. Talagang nakakapanlumo at nakakapanghinayang na sa dami ng punong ito ay ganun kabilis na padapa ng bagyo. Sa tuwing may darating na bagyo dito sa aming isla, isa sa pinaka-naapektuhang bahagi ng pangkabuhayan sa aspeto ng agrikultura ay ang mga puno ng mga saging. Sa daming mga punong ito, ganun kabilis ito napadapa ng bagyong Ulysses. Lubos na nakapanghihinayang dahil ito lamang ang napagkukunan ng hanap buhay ng mga tao dito sa isla. At ang mga tao dito sa isla ay mag-iintay muli ng ilang buwan upang makakuha ng sapat na bunga ng saging para maibenta, para mapagkunan ng ikabubuhay para sa kanilang pamilya. At nandito tayo ngayon sa isang palayan na nagmistulan ng karagatan dahil sa walang humpay na pag-ulan na dulot ng bagyong Ulysses. At papunta naman tayo ngayon sa isang sitio o baryo na kung saan malaki rin ang naging epekto ng bagyong Ulysses sa kanila sapagkat nasa harap sila ng karagatan kaya makakaranas sila ng malakas na bugso ng hangin na dulot ng bagyo. At karamihan sa mga tahanan doon ay yari sa light materials kaya malaki ang posibilidad na tinangay na ito ng malakas na bugso ng hangin. At hindi pa rin kagandahan ang daan dito na medyo maputik pa rin at malaki pa rin ang tubig sa daan. Isa na rin itong kable ng kuryente na nabagsakan ng isang puno ng mangga kaya hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa buong sitio dito sa pinakambaryo gayon din sa buong isla ng Patnanungan. Nandito tayo ngayon sa isang daycare center na pinadapa ng bagyong Ulysses kagabi. Itong daycare center na ito ang nagsisilbing pag-asa sa mga kabataan upang patuloy na mag-aral. Pero paano ba nila ipagpapatuloy ang kanilang mga pangarap kung ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang mga pangarap ay pinadapa ng bagyo? Muling maitayo ang ganitong uri ng school ng daycare. Sa kadahilanan po ang mga tao dito ay napakahirap. Hindi po pwedeng mag-ambagan sila dahil nga po sila hirap na hirap sa
kanilang hanap buhay. Isa pa po, yan po ay talagang sinasabi ko naman pong dukot bulsa at may nag-ambag po sa akin na makakagawad ng bayan para lang po maitayo ang aming school. Ngayon po na nasira na ang school namin, ako po talagang lubusang hapong-hapo sa kadahilanan po. Ito pong nagbibigay unang hakbang sa aking mga bata na kanilang pupuntahan para matuto sa kanila para matuto kung saan sila nagsisimulang papasok sa kanilang eskwelahan. Ito na lang po aming pagkain. Kami po naugutom. Tama kayo po talaga maawa na sa amin. Nandito po tayo ngayon sa isang simbahan sa maliit na komunidad dito sa Patnanungan, Quezon, specifically dito sa Sitio Katmon, Barangay Busdak, Patnanungan, Quezon. Inyo po nakikita sa akin background na lubos itong naapektuhan ng bagyong Ulysses na pagtama nito kagabi. Ang maayos nitong istruktura ay napadapa ng bagyo at nasira. Inyo pong nakikita na ang bubong na ito na yari sa yero ay talagang natanggal dahil sa malakas na gupit ng hangin nito. Akin din pong ipapakita ang kalagayang panloob ng simbahan na ito na labis na nasira dahil sa bagyo. Nahingi po kami ng tulong. Parang awa nyo na. Dito sa aming lugar sa Katmon, tingnan mo naman ang aming simbahan, pati mga bahay na darapa. Alas wala na kami makakain. Ang aming kaunting kabuhayan ay talagang nasalanta ng bagyo. Kailangan namin ng pagkain dito. Wala kayong mga hanap buhay. Ang mga bangka na barasag, mga palayan, niyugan, wala. Kaawa kami dito. Makikita po ang lugar dito, isa-isa. Kawawa man kami dito lahat. So, inaasahan namin simbahan. Ito nangyari sa amin. Wala kaming kuryente. Lahat talagang limas. Kung talagang makikita mo ang aming pangyayari dito. Yung anak ko karag-karga halos inipag na kami ng hangin. At ngayon papunta naman tayo sa Barangay Busdak, Patnanungan, Quezon upang alamin kung ano bang mga istruktura ang nasira dahil sa bagyong Ulysses. Makakaranas din sila na iba yung bugso ng hangin sapagkat nasa harapan sila ng dagat. Kaya iba yung bugso ng hangin ang posibleng sumira sa mga istruktura o mga kabahayan na nakatayo doon. At dito sa ating kinaroroonan ngayon, babagtasin natin ang daan na medyo hindi pa kagandahan sapagkat nung unang dadaanan natin ay bundok. Tulad nito, nasa dagat, medyo high tide siya ngayon, kaya mapipilitan tayo sa pagkakuan at medyo hindi kaya kagandahan pa rin ang daan doon dahil maraming nakabarang puno tulad ng bagyo at aabot ito ng kalahating oras sa paglalakad. Bago ang lahat, ang aming bahay anyang bumagsak at nasira po ng bagyo. Kami po nakikilipat sa aming pangalawang tahanan. Nakikituloy lang po dito. Ang bahay namin hanggang ngayon, hindi pa ginagawa. Asawa ko po yung nasa school, nagtatakil lang sa hanap buhay. Minsan di paglalaot po may sakit sa baga. Naalala ko po may 3 tao na naglunas sa akin. Binalik ko ulit. Wala.
Aba, ano nangyari na dito? Diyos ko, bakit ganito? Nakaka-stress naman. Naghirap na ang aming barangay at dito pa din natin kami ng lakas. Tapos lahat ng mga bahay nawata. Ano na lang gagawin natin? Kami po nananawagan sa lahat po ng may tamang puso na makapagbigay sa amin ng tulong na kami po ay tulungan dito po sa aming barangay sa Patanungan, Quezon. Kami po ay nagising po kami kaninang umaga. Sobrang nakakalungkot, nakakawalang gana ng mamuhay dito sa isla. Gawa ng pag ganitong panahon, yung dalaw ng bagyo. Ako po nananawagang muli sa ating gobernador, sa ating congressman, sa ating pong Pangulo, sa galangana ng Pangulo Duterte, na sana po kami mabot ninyo ng tulong, mabigyan pansin. Kami pong taga-Isla, Polilulu, dito po sa bayan ng Patanungan. Alam po namin na kami po ay malayo sa inyong pinatatayuan ngayon, pero sana naman po ay kami ako maawa. So, at kung sino naman po na concerned citizen o mapagmamalasakit po sa amin na kami po ay matulungan. Kahit po konting tulong na nagmumula sa inyo. So, po ay malaking bagay na po sa amin. At nawa naman po ay kami inyong pagtingin. Tuloy po ay magandang araw po sa inyo at sana naman po kami inyong pagkikyan sa amin. At sa awa po ng Diyos, kami naman po ay buhayang iba, kaso ang ibang magsasaka, nalulungkot, nasirang mga tanim, ang isla po namin, ang kanilang bangkang panlaot, ay alos din na nila magamit. At kami po ay nangangamba, baka po sa mga darating na panahon, kami ay hindi na kumain. Dahil kung ganito po lagi, na ang kalamidad po ay mabilis o malimit na dumalo po sa amin. Wala po kaming ibang unang dinadalang dalasinan.